Mga nagniningingang mga ilaw na iba't ibang mga kulay mula tuktok ng gusali hanggang sa ibaba. May higanting Christmas tree pa na kalos kasing tangkad ng dilding, mga kapuso. Ayan, kulay asul Sara. Pinapasyalan ng mga tao para maramdaman nila ang tunay na Kapaskuhan na po. May Belen pa, mga kapuso, at iba-ibang klaseng mga dekorasyon, mga makukulay na mga ilaw. May kasama pa yatang tuktukan dyan, kung di ako nagkakamali, mga kapuso. Yan po ay live na kuha ng 24 oras sa City Hall ng Mandaluyong, mga kapuso. Pasko na sa Mandaluyong at sa lahat ng dako ng Pilipinas. Nagrereklamo ang ilang retiradong pulis hanggang ngayon kasi hindi pa raw na ibibigay ang kanilang pensyon para sa buwang ito. Magpapasko pa naman. Nakatutok si JP Soriano. Kahit putol na ang kaliwang paa at naka-artificial leg na lang, 65 anyos sa retiradong pulis na si SPO2 Ernesto Camuido, sinadya pa rin niya ang finance service ng PNP para kunin ang buwan ng pensyon. Alas 6 pa lang daw ng umaga, nakapila na si Camuido at inabutan na rin ng tanghali sa paghihintay pero di pa rin niya nakukuha ang pensyon. Hindi nga napapansin pa ganyan Sa dami nga, siksika naman. Importante yung gamot ko makabili. Ilan lamang si Camuido sa mga dismayadong retiradong pulis na hindi pa rin nakukuha ang kanilang pensyon ngayong buwan. Reklamo nila, kailangan nila ng pera lalo pat magpapasko na. Ang ilang byuda ng pulis lumapit sa GMA News at nagsabing di na raw sila mabibigyan ng pensyon ngayong araw. Baka sa susunod na linggo na lang daw. Byuda na ako. Sa panggastos ko ngayon magpapasko. Panang pambili ko ng ano. Kaya ang ilang retiradong pulis umalma. Nagmumukha raw silang kawawa para lang sa mahigit 13,000 pisong pensyon. Pinaghirapan naman daw nila ito sa matagal na serbisyo bilang pulis. Ay, hindi ako na. Meron mahanap po yung mga anak ko Tsaka na lang, pagka ayoko ng ganyan Para kang timawa. Pinaghirapan mong pera. Mali Kaya umuwi na lang ang ilan nang walang nakuhang pensyon. Sagot naman ng finance service ng PNP, may mga naimprenta na silang tseke sa lahat ng mga pension retiree. Ang problema, kulang daw ang pondo sa mga tseke. Abot-abot naman ang hingi ng pasensya ng palasyo. So nangyari po ay nabigyan po kami ng 214 million na galing po sa DBM. Pero kulang po to kasi kailangan po namin 769 million. Abot po ng 800 million sa requirements. So hindi po kami kaagad nagpa-release ng check kasi mas malaki po ang problema. We're facing a bit of a budget pressure as the year closes, and people are aware of that. And so I have to believe that the DBM is doing all it can to make sure that that payments made are made as promptly as possible. Garantiya ng PNP Finance Service, mapopondohan at maire-release ang lahat ng cheque sa mga pension retirees bago magpasko. Bukas daw sila hanggang Christmas Eve, December 24. JP Soriano, nakatuto, 24 oras. Pinalawig ang schedule ng mga mall ngayong Kapaskuhan dahil sa dami ng mga namimili at namamasyal. Yun ilan nga hanggang hating gabi nagbubukas. Nakatutok si Joseph Morong. 3 araw na lamang Pasko na kaya naman dagsa ang mga tao nagla-last minute shopping. Si Emilia Magbanwa ngayon pa lamang nakakala sa bising trabaho. Tanghali pa lamang nasa Trinoma Mall na iwas traffic at siksikan daw. I went here early para by mga lunchtime, I'm out of the mall na. Ang daming tao at saka traffic. May ilan namang sa mall piniling mamili kesa sa mga tiyangge. Kasi ma-sure ako sa quality. Tsaka ma-sure ako na parang mas marami kang mapagpapilian. Tsaka mas safe dito. Handa naman ang mga mall sa mga holiday shopper. Iba't iba din ang gimmick nila. Sa Trinoma, pwede magpa-picture ng libre kay Santa Claus. Matanda man o bata, game na nagpa-picture si Santa na nagtatagalog. Bili ni Santa sa mga kids. Pag mabait, may gift sila. Ngayon ko lang siya nakita. Pasok na kayo. Bigyan na kami ng regalo. Ano regalo? Barbie. Yung spirit ng Christmas talagang ramdam na ramdam. Sa Gateway Mall sa Quezon City, bida naman ang giant Christmas tree. Siyempre, picture-picture ang mga bagets. Mas dadami pa raw ang mga pupunta sa mall pag magpapasko na. We increased yung security forces namin around the whole center, hindi lang naman dito sa Gateway. And then, we've been very careful about yung sa inspection. Sa SM City Clark sa Pampanga, para ka namang nasa Amerika.
may giant family snowman. Kompleto pa sa white confetti na parang snow. Sa Kamaynilaan, extended ang mall hours. Ngayong araw, hanggang alas 10 ang market sa Taguig, alas 11 naman ang Greenbelt. Hanggang alas 12 ng hating gabi ang Gateway, SM Malls, Trinoma at Glorieta. Bukas alas 12 ng hating gabi magsasara ang Trinoma, Gateway, SM, Glorieta, Greenbelt at Market. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! First time naging kontrabida sa pelikula si Philip Salvador at aminado ang aktor na hirapan siya sa kanyang role. Kung bakit, alamin natin sa Chika ni Lars Santiago. Hindi birong hamon para kay Philip Salvador ang pagganap niya bilang Lizardo sa Film Fest movie na Ang Panday. Ito ang unang pagkakataong gumanap siyang kontrabida sa pelikula at kasama pa niya ang isa sa best friends niyang si Senator Bong Revilla. Alam ni Philip na hindi madaling gampanan ng papel, lalo pat ang original na gumanap dito ay ang itinuturing na isang legend sa pagkokontrabida na si Max Alvarado. I have to be different, the look, kailangan different na agad, So I decided to shave off my head. Talagang kalbo ko sa pelikula. Pero ngayon tumutubo na ho ang buhok uli. Nang simulan nila ang shooting, nakita raw ni Philip na ang karakter ni Lizardo ay isang demonyo, kaya lalo raw naging mahirap gampanan ito para sa kanya. I am a Christian, So lahat ng prayers talaga, nandiyan lahat. Kasi nakakatakot mag-manifest ang demonyo sa'yo. Hindi ba? So even my congregation, ang Church So Blessed, headed by my pastor, si Pastor Hiram, pinagpe-pray ako talaga. Every day talaga pinagpe-pray nila ako. Laking tuwa ni Philip nang mapanood ang kabuuan ng Ang Panday. Puring-puri rin siya ng mga nakapanood dahil sa epektibo siyang kontrabida ni Bong. Ayun, nung makita ko yung finished product, sabi ko basta itong natapos namin, Lord, all the glory and honor is yours. It's not ours. Lars Santiago, updated sa Showbiz, sabi rin. Marami pa akong chika mamaya, kaya tutok lang. Bumisita ang Smart Gilas RP team sa GMA Network Center. Kabilang sa kanila ang team captain na si Chris Joe. Ikinwento ng mga manlalaro kina GMA Network Chairman, President and CEO, Attorney Felipe Gozon at GMA EVP and COO Gilberto Duavit Jr. ang paghahanda nila para sa FIBA Asia. Ito ang qualifying tournament para sa 2012 London Olympics. Nagpasalamat ang koponan sa suportang ibinibigay ng GMA Network sa kanila. Ayon naman kay Attorney Gozon, mahalagang suportahan ang ating basketball team, lalo pat malaki ang potensyal ng mga Pilipino sa larong basketball. Nakatagdang umalis ang RP team sa Enero para sa serye ng mga laro sa gitnang silangan. We are fully supporting them financially, morally, spiritually, because we need to have athletes represent the country and win. Very thankful ako. Buti nga yung station, yung network na sumuporta sa amin is of course GMA Network. Abangan! Ilang empleyado ng gobyerno hindi pa rin daw nakakatanggap ng kanilang cash gift. Claudine Barreto, nagalit daw kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa kanilang pelikula. Bakit kaya? At si Krista Ranillo naman, tumarap na sa media. Ano naman kayang reaksyon sa mga intriga sa kanya? Walang patid na pagtutok dito lang.